Malacanang makakapanayam natin si PCOO Secretary Sonny Coloma. Magandang hapon po, Mr. Secretary. Magandang hapon naman sa iyo, Veronica, Edwin, at sa ating kaibigang Bertlina. Secretary Coloma, ito pong patuloy yung relief operations ng ating pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Pero merong lumalabas pa rin na mga ulat na may mga bayan-bayan pa daw po na hindi pa rin nape-penetrate ng ating pamahalaan. Ano po yung ginagawa natin para mapuntahan at mabigyan din ng relief itong mga lugar na ito? Sa pinakahuling ulat po ng Disaster Risk Reduction and Management Council, lahat po ng mga lokal na unit nito ay narating na. Na-contact na po lahat ng mga mayor, na mga bayan na nasalanta. Nagpa-function na po yung local NDRRMC structure sa mga bayan na yan. At kung meron pa pong kakulangan, pinagbibigay alam naman ito sa nakatataas na unit sa rehiyon at sa pambansang himpilan sa Camp Aguinaldo sa pamumuno ni Secretary Voltaire Gasmin. Kaya kung meron po mga ulat na ganyan, ipaalam lang po sa ating mga ahensya at ibabalik po yung feedback para tiyak po na mabigyan ng agarang tulong ang ating mga kababayan sa mga lugar na yan. Sec. Sonny, ito pong Supreme Court decision na sinasabi na illegal daw po itong PDAF. Paano itong, kasi sana igagamitin to for calamity fund na ibibigay dito nga sa mga biktima ng Yolanda. Paano po ngayon ang gagawin ng ating Pangulo? Saan siya kukuha ng pera para sa calamity fund, pantulong sa rehabilitasyon nitong ating mga kababayang nasalanta? Kailangang liwanagin natin, Veronica, no, na ang laki ng pinsala at ang dami ng dapat gawin ay mas malaki kesa doon sa naging karanasan natin noong nakaraan. Kaya't hindi lamang yung halagang sangkot doon sa issue ng PDAF ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kung anuman ang magiging epekto nito, tinitiyak po ng ating pamahalaan na gagawin ang lahat ng nararapat na autorisado po ng batas, makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang ating executive branch sa pangunguna ng ating Pangulo sa mga lider ng Kongreso para po makapaghanda ng mga sapat na pondo either through a supplemental budget or doon sa budget po ng 2014. Pagtutulungan po ito at hindi po hahayaan yung anumang balakid na makahadlang sa pagtulong sa ating mga mamamayan. At mukhang pinag-iisip Budget Secretary na mangutang tayo, I think about $5 million para makatulong dito sa calamity victims, yung rehabilitasyon. Ito po ba itutuloy natin o panukala pa lamang ito? Lahat po ng opsyon ay pinag-aaralan. Wala pong isinasantabi dahil nga po, ulitin ko lang, napakalaki po ng naging pinsala ng Super Typhoon Yolanda. Maaring mas malaki sa naranasan natin nung Super Typhoon Pablo at nung Sendong at iba pang mga malalaking kalamidad. Kaya kailangan pong suriin ng mabuti kung saan kukunin yung mga resources na kinakailangan para po ma-mobilize ang relief and rehabilitation efforts sa isang paraan na hindi po mapapariwara ang kapakanan ng ating mga kababayan. At in-acknowledge po ng ating Pangulo yung kahalagahan ng tulong na ibinibigay ng international community sa atin at nanawagan po siya na kung pwede silang tumulong din sa rehabilitasyon, na ano pong uri ng tulong ang kakailanganin natin dito sa mga foreign donors para sa ating rehabilitasyon. Unang-una, Veronica, ay nagpapasalamat ang ating Pangulo sa ngalan ng Sambayan ng Pilipinas sa lahat ng mga bansa, grupo at individual na nagpahatid na ng tulong at nagpahiwatig ng kanilang pagnanasang tumulong. Habang tayo ay nag-uusap ngayon, may naitala ng 45 bansa na nagpahiwatig o nag-pledge ng kanilang pagtulong. At bukod pa riyan, yung United Nations offices katulad ng UNICEF at yung UN Office for the Coordination on Humanitarian Affairs or UNOCHA
naging very active po sila, no, hanggang sa kasalukuyan. Yung pong Arab Gulf Fund for Development ay nagpahiwatig din, nagbigay po din ng pledge. At narinig na rin po natin yung commitment ng Asian Development Bank para makatulong. Kaya napakalaki din at nakakataba rin po ng puso yung ipinahiwatig at ipinarating na mga commitment na pagtulong mula sa ibang bansa. Lilinawin lang po natin, marami po sa mga naipahayag na yan ay nasa level po ng pledges. Ibig sabihin po, pangako. Pangakong inaasahan naman nating matutupad. Pero maaari nating maipaliwanag sa kabuuan sa ating mga kababayan ay yung mismong mga donasyon at pondo na tuwirang ibibigay sa ating pamahalaan at ipapamahagi ng Philippine government agencies katulad po ng DSWD na nasa frontline ng ating relief efforts. Kasi po, yung pong malaking bahagdan na mga ipinangako o iplinedge na donasyon, whether in cash or in kind, sa paunang pagsusuri po natin, ay dadaloy po ito hindi po tuwiran sa ating pambansang pamahalaan, kundi sa mga organisasyon ng United Nations, sa International Red Cross, at iba pang private, humanitarian, and civil society organizations. Yung tinatawag po nilang mga humanitarian partners ng mga pamahalaan na nag-pledge o nangako ng tumulong sa makatuwid. Kung hindi po ito idadaan ng tuwiran sa ating gobyerno o pamahalaan ng Pilipinas, wala po tayong pagkakataon na malaman kung saan po talaga dumaloy ito o kung paano po ito ginastos at kung saan po nakarating ang tulong nila. Siguro po, pwede rin tayong manawagan kung makakapagbigay sila ng karagdagang impormasyon tungkol dyan. Ang mahalaga po ay ito, lahat ng mga donasyon, lahat ng mga cash or in-kind contributions na ipaparating ng tuwiran sa ating pambansang pamahalaan through foreign embassies or consular offices, dadaan po ito sa ating Department of Foreign Affairs. Pagkatapos ay i-convey po ng tuwiran ng DFA sa National Disaster Risk Management, Risk Reduction and Management Council at sa DSWD. Yan po ang magiging daloy ng tulong na pinapasalamatan po natin dahil po sa kagandahang loob ng mga bansa, grupo at individual na nagbibigay po ng suporta at nagmamalasakit para sa ating mga mamamayan. Meron po kasi merong agam-agam, sabi nung ibang mga tao na ang dami-daming donasyon na kukuha ng ating pamahalaan, bakit daw kailangan pang mangutang? Kasi sabi nila, ba't di nalang gamitin yon sa rehabilitasyon? Kaya nga, Veronica, kailangan nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na habang tayo ay kayan ngayon, pinag-aaralan po ng husto ng ating gabinete kung ano po talaga ang pinakamainam na estratehiya. Dahil nga po, inihahanda na rin natin yung ating pambansang budget sa 2014, dapat lang po ay isaalang-alang yung naging epekto nitong hagupit ng Super Typhoon Yolanda at magbigay prioridad po tayo doon sa pagbabagong tatag at sa pagbangon ng mga komunidad sa Eastern Visayas, lalong-lalo na sa lalawigan ng Leyte at Samar. Gagawa po tayo ng komprehensibo at makabuluhang plano. Isasaalang-alang po ang pinakamainam na estratehiya at paraan kung paano po isasagawa ito sa pinakamahusay na paraan at with economy and efficiency para po sa kapakanan ng ating mga mamamayan. At sa lahat ng prosesong ito, itiyakin po natin yung full disclosure, openness, transparency, and accountability in the manner of disbursing public funds. Ito pong sinabi nga nila, kailangan daw na magkaroon ng supplemental budget para mailagay yung meron pa tayong fund na for PDAF sana na for the calamity fund. Yung po pang Pangulo, sesertipikahan ito bilang urgent para magawa ito ng Kongreso at ng Senado? Sabihin na lang po natin na ang Pangulo at ang mga leader ng Kongreso
ay nagkakatulong-tulong, no, sa paghahanap ng mainam na solusyon at hindi po tayo iiwas sa mga dapat na gawin para matulungan sa lalong madaling panahon ang ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po, Secretary Sonny Coloma mula sa Malacanang.